everyone! Welcome to my channel! Good morning to all over the world, especially good afternoon, my country Philippines. So, ayan na nga, mag-tell story tayo ngayon. So, mag-voice over muna tayo ngayon. So, ayan, alam nyo, medyo, ano na ba, 3 years na ako dito sa UAE. So, ayan, kukwento ko yung sum na buhay ko dito bilang isang OFW. Hindi madali ang buhay ko dito. First abroad ko pala ay in Saudi. 2 years as a caregiver. Nag-aalaga ako ng valid person for 2 years. Hindi din madali ang pinagdaanan ko doon. So, pinapangako ko sarili ko pag uuwi ako, sana hindi na sana ako babalik, pero naisip ko na isang beses pa. Ayun, naisip ko na mag-try ako dito sa UAE. So, nung napunta ako dito, hindi po talaga maganda ang aking buhay. Kung baga ay parang gusto ko nang sumuko, pero iniisip ko na paano na kaya yung to baby ko, ang anak ko. Actually pala, I'm a single mom. Meron akong anak sa Pilipinas, 2. And yun ang experience ko sa buhay ko sila. So, ayan, nagsisikap ako, ginagawa ko ang lahat kahit mahirap, kahit anong trabaho dito, kung may time ako, nagpa-part-time ako, mga rackets, ginagawa ko. So, kaya ako nagagawa din ito para extra time na din, nag-extra time, nagpa-vlogs ako para naman ay makapag extra income. So, ayan na nga. So, magkukopy muna tayo dahil hindi ako makapag-start pag walang coffee. So, yan. Ang buhay ko ay coffee. Life, it's coffee. So, ayan na nga. And then, nga pala, kung ano ang work ko dito. Ayan po, ang work ko po dito ay isang assist kid na school. So, nag-a-assist ako. Pag may time ako, nagpa-part-time ako dun sa bahay ng boss ko. Nag-a-assist ako ng mga kids. Ganyan. So, kahit anong trabaho basta okay at kaya ko, okay naman. Ginagawa ko rin. So, ayun, nagpa-part-time. And then, yun nga ang karanasan. Ito pa ang hindi ko makakalimutan ditong karanasan. First ko talagang pumunta ako dito sa UAE is Abu Dhabi. So, dun sa Abu Dhabi, yung ano ko, parang magiging work kasi talagang in-applyan ko, gusto ko mag-work sa hotel. Pero hindi po nagkakasundo kami sa usapan. Ako po ay napunta sa agency. Napunta po ako sa agency. Ang nangyari po ay kumbaga naging isang nani ako. Nagtatrabaho ako sa lokal. So nung nakuha ako, kinuha ako ng agency, napunta ako dun sa lokal, and then ang nangyari ay hindi kami parang ano lang ako doon, 1 month. Mayroon akong naging kasama doon. Siya naman ay sa bahay. Siya yung gumagawa sa bahay. Ako talaga ay bata lang. Pero ang nangyari ay hindi kami magkasundo dahil ang una ay nangingialam siya. Alam mo yung kung paano ko i-handle yung mga bata ay nangingialam siya. So, ginagawa ko, tahimik lang ako. So, nung na yon, nagsabi ako dun sa amo ko na hindi ko gusto. So, kinausap niya ako agad kung ano ba. Ginawa na, binalik niya ako sa agency. Nung bumalik ako sa agency, ayan. Ang nangyari yan, nung binalik niya ako sa agency, hindi ko po nagustuhan yung binigay sa akin dahil napunta naman ako dun sa pinakamalala, yung talagang malala, ang laki-laki ng bahay. Tapos, sabi ko kung ako lang mag-isa, ako lang daw mag-isa. Ako nakakatulog ako siguro mga bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi ko kinaya dahil yung sobra. Gusto pa niya na pag nagplansya ako, kailangan mag-send ako sa kanya sa WhatsApp na sending kung
ilan na yung mga pinaplansya ko, kung marami na ba, so ganyan. So ayan, gigising ka pa ng maaga dahil ay mag-asikaso ng kanilang pagkain, ng almusal, and then masungit, gusto niya na naka-organize lahat. Umiiyak ako dahil kunting ano mo lang pagkakamali, sinisigawan niya ako, pinapagalitan niya ako, tinatarayan niya ako. One time na hindi ko makakalimutan, kinulong niya ako sa CR dahil ay nagkakamali ako na hindi daw ako matuto. So doon ko na pagtagto na mahirap pala, baka susunod nito ano na gagawin. So anong nangyari no, nagsagutan kami, sabi niya wala na akong galang, wala na akong respeto, ano daw, kasyakala kung tawag sa kanila ay katulong, ganon. Sabi niya, mapi mo, wala daw mind. So, tumawag siya sa agency, nag-complain siya about sa akin na ako daw hindi daw ako marunong sumunod, ganyan. So, tapos wala pang pagkain, ako pa ang labili. Tapos nung isang beses sinama niya ako sa mall, punta kami. Sabi niya, susunod daw, next time daw, magdala daw ako ng sarili kong pambili. Sabi gano'n. At hindi na daw niya ako ililibre. So, doon ko na hala. So, wala lang, sabi ko lang, okay madam, no problem. Ganyan. So, dumating sa punto na binalik niya ako sa agency dahil hindi daw niya gusto yung ugali ko, ganyan. So, ang nangyari noon, pila na naman. Tapos pinagpila niya lahat na doon na mga katulong. May mga Indonesian, African, so ilan lang mga Pilipina yata doon, mga 5. So hula siyang napili. So in the end, ako ang kinuha niya. Binalik niya ako ulit sa bahay. So ayun, nung hindi na talaga kaya, ako ay hindi ko binalik na naman ako. Nung nangyari noon, yun talaga ang tas naisip ko na ako ay hindi na lang, sabi ko na lang magpa-cancel ako. Nung napag-cancel ako, sabi ko na ayoko na, so kailangan ko daw magbayad ng ganito, ganyan. So nung ako, nagpa-cancel ako, and then napunta naman ako, nag-travel ako papunta dito sa Dubai. Hindi ko madali ang aking pinagdaanan na naranasan kong matulog sa kalye ng 2 gabi. Umiyak ako. Sabi ko sa sarili ko nung umiyak ako, sana bukas makahanap ako ng trabaho, makahanap ako ng tirahan, na may matagpuan ako ng mabuting kapwa na Pilipino, kabayan. May ko sarili ko din, dahil pag alam mo, pag may rounding, pag may mga police patrol, ang ginawa ko noon, tatago ako kasi nga hating gabi na nga, meron nga nagra-round sila, nag-check sila kung may mga tao, ginagawa ko noon. So free lang ako, nagdadasal ako. Tapos one time, kinunta ko yung kaibigan ko, sinabi ko na dito ako sa Dubai, wala akong matirahan. May although mayroon naman akong mga pinsan dito, pero hindi ko naman sila ka-close. So yun ang ginawa ko, nagdarasal na lang na sana ay maging okay ang lahat. So ayun, naging okay naman. Tas ayan, may kilala ako, and then nakahanap ako ng matuluyan. Tapos yun ay mag-rent. So yun pala, sabi dito palang rule ito. So first time, sabi ng kaibigan ko, kung gusto mo, kung may pera ka dyan, sabi ko, buti na lang nung time na yun, meron pa akong pera nung sahod ko noon, na sinabi ko talaga i-give. Ang sabi ay partition, pag single, 800 to meron namang 500, pero napakaliit. Alam mo yung para ka ng hindi mo, basta ang liit sobra. So sabi ko lang, sige, okay lang, walang problema. Tapos nung time na yun, nag-start na ako maghanap ng work. Nag-start ako doon sa cleaning. Naghanap ako kasi wala nang yun ang naanuhan ko. So nag-start ako, 1 buwan lang din ako dahil na-scam ako. Nung naka-1 buwan ako, hindi ako binayaran. Tapos sabi na maghintay daw kasi lahat na ng pasok ko pa daw. Yun pala ay scam. Trabaho ko ng trabaho, pero yung pera na ni-remit papunta naman sa company. Sumiyak ako kasi kailangan ko magpadala sa family ko, sa anak ko, sa kids ko. So
So sabi na, makulit ka, pakulong kita, ganyan. Tapos parang sila pa yung matapang. Sabi na, makaawa ako. Sabi um, kasagsagan ng tag-init, sobrang init dito. So yun na nga, ito ang nangyari. Nagkasakit ako. Isang buwan din ako nagkasakit. Sobra, akala ko ay nung time na mamamatay na ako. Tuwing gabi may lagnat ako. Yung pala ay na-infection ako. Nagpa-check ako. Na-infection ako. Sobrang pagod, init. Sa time na yun, langas ko din dugo-dugo. Pray lang din ako, dasal lang din ako. Tapos naka-recover ako. After 1 month, naka-recover ako. Ayun naman, naghanap na naman ako ng panibagong work. So, mga part-time din sa nag-free ako. Na-bliss ako dyan sa business day as a receptionist sa hotel. So, ayun, nag-start ako. Bali, 3 months din ako doon bilang receptionist. So, okay naman. Tapos, after nun, nagka-COVID 2019. Nung nagka-COVID, nagkatanggalan. Siyempre, bago ako kasi under observation pa. So, nung time na hindi pa rin ako na-isahan, na-aprobahan yung business ko. So, ayun, isa ako dun sa natanggal. So, ayan naman, hanap naman ako ng part-time. Part-time na naman ako nun. Ayan, pag may part-time, may on-call, tawag, kahit anong trabaho, kahit anong sakit, na ano ko na lang, siguro a day is 150 a day. So, ayun, tinatanggap ko. So, okay naman. So, iniipon ko yun. Minsan, sinubuha ko lang siya ng 1 week before, kasi pag inaaraw-araw ko, hindi ko siya maiipon na ibili ko siya agad. So, ayun ang nangyari ng biday. So, other day na naman, araw-araw napasok. So, nagka-struggle din ako, nangihiram dahil yung pamasahe ko ay akin pa dahil pagbago ka nga dapat ay talaga ay diskarte ka. So, syempre malayo doon sa aking bahay at doon sa papasukan ko. So, kailangan mo mag-transport from train to bus. So, yan, nagka-struggle din ako. So, wala lang, suko lang, laban lang si Buditay. So, isip ko ganito talaga, ito ay pagsubok lang. Sige, walag mo ng pag-asa. So, tinitingnan ko, gabi-gabi yung picture ng aking anak. May ilag ako palaging sinasabi na, kaya ko to para sa inyo. Yun lang, wala akong matakbuhan na alam mo yung kamag-anak or ma-share ko man sa pamilya ko na itong buhay ko. Sasabi ko lang, okay ako, sige lang, hintay lang kayo. Pag may pira na ako, pag nakasal ako, padala ako, yun lang. Pinapangako, ganun kasi syempre hindi ko naman kayang sabihin sa kanila yun na ito yung buhay ko dahil mahirap. Alam mo yun na parang itatago mo na ipakita mo lang na masaya ka, makapag-post ka ng masaya. Yung kumbaga ba ay mahirap na i-share mo, extra sa kanila na ganito, masaya ka, na still lang na malungkot ka, syempre, pakita mo sa kanila masaya ka dahil wala naman sila dito at hindi nila yun makikita na ang buhay mo dito. So, para pakita mo lang na happy ka, masaya ka sa post, masaya ka, kausap mo sila, na sabihin mo lang na sige lang pag makasahod na ako, pag may pera na, pag may padala na, ganito, ganyan. So, yun lang. And then, yun na nga. Nung 3 months ako doon, nagtanggalan. So, ayun, kung ano-ano na lang. Tapos, parang nung nagka-COVID talagang sobrang higpit. Wala talagang nasa bahay lang. Tapos, umiiyak ako dahil nga, syempre, kailangan ng bayaran ng bahay every month. So, maintindihan nila na mag-promise sorry ka na lang na hindi muna dahil yung company nag-close, kailangan pa namin ng makahanap ng bagong work, kaya ganyan. So kung may part-time naman pero on-call yun, hintay-hintay din. So mga time na marami din nagpapa-on call, nilinis ng hotel, lahat ng meron din extra yung nag-work din sa hotel, extra sa mga restaurants sa mga ganyan. So 2 days, 3 days on call, if dependent time. So kailangan niya rin lang yung sarili everyday kasi may on call. Pag on call kasi wala kasing oras yan, minsan gabi, umaga, afternoon. So ayun,
2021 after nung COVID. So, meron pa rin COVID. So, nakahanap ako ng kumbaga regular work na sobrang saya ko no, na tumatalon-talon ako na ito na nakahanap ako ng work as assistant in the school. Pero COVID pa rin nung time na yun. Pero medyo ano na siya, maluwag na. Baka ano ka na makatrabaho ka ng maayos. So, ayun, doon ako na-place sa school. Pag may time din nakapag part-time din ako, ito nagsasaliline ako ng vlogs and nakapag part-time ng iba, nag-cleaning, sa hotel, volunteer, mga ganyan. So, ayun, ito nga yung buhay dito sa abroad. Ito yung karanasan ko. Hindi madali, so kailangan na pahalagahan habang andito ka papahalagahan mo yung buhay mo dahil hindi talaga madali. So may mga tao talaga na hindi nila maintindihan, especially din sa nakamag-anak mo or kaibigan mo. May kaibigan nga ako na minisis niya ako, ang tagal-tagal mo na dyan, wala ka pa ring pera. Hindi, syempre mo na kailangan na-explain sa kanila yon na bakit ang tagal na nakakala nila ay mayaman ka na dahil porket ka nakapag-post ka ng maganda, nakapagsuot ka ng maganda. So, sabi nila, wow, ganda-ganda. Marami na yung pera. So, speaking of sa kaibigan ko, binlock niya ako dahil sabi niya, hiram siya ng money. Siya na borrow money. So, hiram siya ng pera sa akin. So, hindi ko siya napahiram dahil yung time na yon wala pa akong sahod. And, ayun, inaano ko para hindi talaga maintindihan ng family mo na yun nga, wala kang pera na akala nila ay pag umano ka marami kang pera. So, ayan nga ang nangyari. So, sabi ko lang na ay, bakit ganon? Diba, nakakaloka.